Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. What's up? Good morning, good afternoon, good evening dito po ngayon sa ating video. Kung nasan man po kayo inabutan ng pag-a-upload at pagpapublic itong video na to. Marami pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel at wag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. Ito po yon mga kababayan, pinapanooran nyo ngayon. At meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Kotseros. At soon, babalik po tayo sa ating dating Facebook page. Not only that, mga kababayan, meron din po tayong second channel. Yung second channel natin, mga kababayan, is Coach Jared Highlights naman. Ando naman natin nilalagay yung ating mga edited videos. At nandoon din yung ating, ang replay ng ating radio show sa Radyo Pilipinas, 738, every Saturday, 5 to 7 p.m. Yung pangalan nun ay The Big V. Ayan, mga babayan. Okay, sana po subaybayan nyo kami doon. Nandun po kami every Saturday. Okay. So mga babayan, pasensya na po, di po tayo nakapag-livestream for the past few days. Yan po ay dahil sa kabisihan na ng ating araw. Pero syempre, hindi po natin makakalimutan na magparamdam at mag-upload ng kahit isa or dalawang video man lamang para sa inyong lahat. Dahil marami po kasing nagaganap. At marami pong balita ang nangyayari pa din. Kaya ito mga kababayan, ang isa sa mga gusto nating talakayan ngayong araw na to. Apparently, meron nung kumakalat na video na si Sara Duterte ay nilangaw. Nilangaw sa Kuwait. Mga kababayan. Totoo kaya ang chismis? At bakit kaya nilangaw si Sara Duterte, mga kababayan? Ba't kaya siya nilangaw? Puntahan muna natin ang balita. Kasi over the weekend, nung Friday, mga kababayan, nagpunta ho siya sa Kuwait. Hindi ho natin alam kung bakit siya nagpunta ng Kuwait. Hindi naman ho siya nagtatrabaho. Hindi naman ho siya nagtatrabaho sa Kuwait. Hindi naman ho siya OFW. Wala ho siya employment doon. Ang employment ho niya ay nasa Pilipinas. So, it's quite interesting, mga kababayan, na she has chosen to go to Kuwait. Pero meron nung sinasabi. Meron nung sinasabi si Sara Duterte tungkol diyan sa kanyang pagpunta sa Kuwait. Wait lang ayusin ko lang yung aking materyales. Wait lang. Ayan, yun. Ayan, puntahan natin mga kababayan yung balita muna. Ito ho yung balita tungkol dyan sa Kuwait na biyahe ni Sara Duterte. Ayan, VP Sara visits Kuwait amid questions over frequent travels. Ayan na nga. So, two points mga kababayan, or maybe I'll just raise 1 point. 1 point na lang muna. Di ba sabi ni Sara, fake news daw yung sinasabi ni Yuse Claire Castro? Fake news daw yung sinasabi na siya daw ay pupunta ng Kuwait. Fake news daw na siya ay pumunta ng Kuwait na walang travel authority. Well, most probably this time meron siyang travel authority. Pero kasi dininay niya kasi na meron siyang plano papuntang Kuwait. Dininay niya to eh. Sabi niya, hindi raw siya pupunta or hindi siya pumunta ng Kuwait. Tapos biglang andun siya. Ano ba talaga, te? Ano ba talaga? Sabihin mo sa amin kasi yung katotohanan. Huwag kang magtago sa kasinungalingan. Napakasinungaling kasi. Yan ang napapala. Pag sinungaling ka talaga yung sarili mong galaw ang bibisto sa'yo Eto. Ayan. Okay. Vice President Sara Duterte on Friday visited Kuwait to meet with overseas Filipinos as her office defended her frequent foreign travels amid growing scrutiny from Malacanang and Congress. Ayan. So kasi lagi ngang nababati ko si Sara Duterte, lagi kasing absent. Wala parang walang silbi tong vice presidente natin Lagi kasi siyang absent. Ang hilig niya bumiyahe. At sino ba namang boss ang matutuwa kung ang empleyado mo ay laging absent? Laging naka-leave. Laging naka-off. Diba? Laging naka-BL. Ayan. Laging naka-sick leave. Ayun.
Kami ng nung empleyado pa ako, limitado ako sa ilang leave lang ba ako pwede sa isang buwan? 1.25 if I'm not mistaken. Oo. Oo, 1 day and 1 day and a quarter of a day. 1 and a quarter of a day. Oo, 1.25. Na vacation leave. At no, it's 1.5 pala, sorry. 1.5 days na sick leave at 1.5 days na vacation leave. Or 1.25 nga yata. Either of the two. Oo. But basta ang ending nun, meron kaming 15 sa isang buwan. Basta either of the two. So siguro it's around 1.25 nga, more or less. Natamad ako mag-compute. But anyway, kami nga may limitasyon kami sa pagbabiyahe. 'Di ba? Pag tayo empleyado, may limitasyon tayo. At nagpapaalam pa tayo sa ating mga boss at kapag hindi tayo pinayagan, masama ang loob natin. Pero si Sara Duterte, mukhang wala siyang pakialam sa kanyang mga boss. Sino ba ang boss niya? Tayo. Tayong sambayan ng Pilipino, ang boss amo ni Sara Duterte. Ngunit wala yata siyang paki. Oo, sa ang kanyang ang importante lamang sa kanya, mga kababayan, at this point in her political career ay ang kanyang tatay. Oo. Nagbisi ka pa. 'Di ba? Nagbisi presidente ka pa. Nagbisi presidente ka pa. Wala ka palang silbi. Oo. Ngayon, mga kababayan, meron no kasing nagva-viral na video. Meron no kasing nagva-viral na video. At may dalawang kasi ito, may dalawang aspeto, may dalawang kwento kasi na nabubuo. Yung version ng mga DDS at yung version ng katotohanan. Like everything, tulad po ng lahat ng mga bagay sa ating buhay, meron ng dalawang kwento. Yung version ng bias at yung version ng katotohanan. So ito ngayon ang sistema. Ito ho. So nagpunta nga ho si Sara Duterte sa Kuwait. At sinasabi po ng mga DDS na talaga nga naman, dinumog si Sara Duterte. Ito yung video ng pagdumog, mga kababayan. Yan, wait. Huwag natin lagyan ng audio. Sige, lagyan natin audio. Yan. Dinumog daw kasi dinumog daw, yan, pak. Yun, artista. Putol-putol. Okay. O, diba? Ba't putol-putol? Hindi ba live stream to? Ba't putol-putol to? Okay, yun. Nakakatulakan pa raw. Yan. Yan yung version. At, nawala. Oo. Anyway, ito mga kababayan, nakakuha ko sa ABS-CBN News. Nakakita naman dyan Oo. At ito, pinick up ng mga DDS para sabihin na ang daming supporters. Grabe naman. Napakarami ng supporters. Oo. Ayan, tulad nito. BP Sara sa Kuwait. Grabe, walang makakapantay sa sobrang lakas kahit saan magpunta. Ayan. Grabe, ang dami nga naman. Story of my life pa raw 23 seconds lang to guys. Tingnan natin kung ano nangyayari. Galit yan. Galit. Ayan, yan, ang lakas daw Sabi ng mga DDS, lakas! Ito pa isa. Yan, ito pa isa. Yan. Sabi, VP Sara was elected by 32 million Filipinos, OFWs included. Therefore, it is within her mandate to visit OFWs all over the world. Kuwait included. Okay.
So what's the fuss about VP Sara visiting Kuwait? Ang bobobo talaga ng anti-Duterte chas! Iyak mga inutil! Yun, iyak daw mga inutil sabi. Oo. Wait. Durugin uli natin yung fake news nila. Pag-usapan muna natin yung mandate. Ayan, no? Mandate, mandato. Ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit nag-e-exist ang isang ahensya. Mandate, trabaho. Ang trabaho daw ng Vice Presidente, kasama daw sa kanyang trabaho ay mag-ikot all over the world. Ay! Talaga ba? Pag si PBBM, bakit nung unang nagpupunta si PBBM sa mga state visit, umiso kayo? Wala ba sa mandato ng presidente mag-state visit? Na makipag-usap sa mga world leaders para mag-open o para magbuksan ang relasyon dito sa mga world leaders na ito? Oo. Binilang-bilang nyo pa yon, mga mokong kayo. Oo. Mga kababayan, ito ho, ang mandato ho, hindi ho yan nakukuha sa dami ng boto. Ang mandato, mga kababayan, nakasulat ho yan sa ating konstitusyon. Doon ho kasi nakasulat ang trabaho ng ating Vice Presidente. Sa ating pong konstitusyon. Oo. Hindi ho yan nakukuha sa dami ng boto. Ano ho ba nakasulat sa konstitusyon pagdating sa trabaho ng Vice Presidente? Puntahan ho natin. Yan. Sa Article 7 no ng ating 1987 Constitution, ayan no. Oo. Article 7, Executive Department, ano ang nakasulat? Section 3, second paragraph. Ayan. There shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected in the same manner as the President. He or she, in this case, may be removed from office in the same manner as the President. Ibig sabihin, impeachment. Okay. Eto. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation. Yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, itong ang trabaho ng Vice Presidente ay kung anong trabaho ang bibigay sa kanya ng Presidente. Ang mandato niya ay kung anong mandato ang bibigay sa kanya ng Presidente. Sino ba Presidente? Si PBBM, di ba? Number 1. Ito pa isa. Ito pa isa. Ito pa isang mandato ng Vice Presidente. Ito totoong trabaho to ng Vice Presidente. Totoong mandato niya to. Okay. Yan. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. If the President fails to qualify, the Vice President-elect shall act as President. Okay. If the President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall act as President. Okay. If at the beginning of the term of the President-elect shall have died or shall have become permanently disabled, the Vice President-elect shall become President. Ayan. Yun ho ang trabaho ng Vice Presidente. Essentially, as a Vice President, you are a spare tire. Naalala ko, mga kababayan, sinasabi ho yan ng mga DDS vloggers patungkol kay Leni Robredo. Tuwing nagbibida-bida si Leni Robredo. Bakit alam ko po na sinasabi yan ng mga DDS vloggers nung panahon ni Rodrigo Duterte? Kasi sa kanila ako kumukuha ng idea eh. Sila kasi yung mga references ko eh, nung panahon na yun. So yun ho ang lagi nilang sinasabi. The Vice President is just the spare tire. Spare tire lang yan. Oo. Hindi naman wala namang specific mandate yan. Spare tire lang ng presidente yan. Yun nakasulat sa Constitution. Yan yung sinasabi ng mga abogado. Yung mga abogado na na vlogger ni Rodrigo Roa Duterte. Spare tire lang naman ng Vice President. Wala namang halaga yan eh. Bakit nagbibida-bida si Leni Robredo? Yun yung sinasabi nila noon.
Eh bakit ngayon spare tire pa rin naman si Sara Duterte at panay ang punta sa iba't ibang bansa? Eh spare tire lang naman siya. All of a sudden, bigla siyang importante. All of a sudden, biglang importante ang trabaho ng Vice Presidente. Eh ang problema nga, wala nga ginagawang trabaho eh. Wala ngang ginagawang trabaho si Sara Duterte. Ano yung ginagawa niyang trabaho? Sabi ng OVP, coordinate, approve. Yun lang. Okay. Okay. Yun lang ba ang kaya ng big boss nyo? Coordinate lang and approve? Anong klaseng leader yun? Eh di sana hindi ka na nag-vice presidente kung coordinate and approve lang pala ang kaya mong gawin. At saka magsasalita ng walang kwenta sa international community. Di ba? Mag-incite ng sedition. Kung yun lang pala ang kaya mong gawin. Nag-vice presidente ka pa, girl. Wala ka palang kwenta. Hindi ba? Tsaka mga kababayan, ito na lang, example. Si PBBM was elected by 31 million Filipinos. 31 million Filipinos. Yung kanya bang mga state visit ay hindi kasing importante tulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, ito na nga ang problema kay Sara eh. Alam niyo ang problema kay Sara Duterte at dito sa propaganda ng mga DDEBs? Ano ang problema nila? Alis ng bansa itong si Sara Duterte pero walang produkto o walang benepisyong na ibibigay para sa Pilipino. Buti sana mga kababayan kung pabiyahe siya, tutulak siya papuntang Kuwait, may makukumbinsi siya mga korporasyon na mag-invest sa Pilipinas. Tulad ng ginagawa ni PBBM. Meron ba? Meron ba? Huwag niyong sasabihin mga DDS na hindi yan trabaho ni Sara Duterte. Kasi ang dami na niyang inangkin na trabaho, pati trabaho ng OWA inangkin na niya. Oo, pati trabaho ng OWA inangkin na niya mga kababayan. Ito sabi niya. OVP is open to help distressed OFWs. Tutulong daw sila mga kababayan sa mga OFWs na kailangan daw ng tulong. The OVP is willing to assist distressed overseas Filipino workers who choose to return to the Philippines instead of continuing to work abroad. Naglolokohan ba tayo dito? So ngayon, gusto niya lang mag-take ng credit sa trabaho ng OWA. Gusto niya lang kunin ang trabaho ng DMW. Ano ba feeling nito ni Sara Duterte? Presidente na siya. Oy, te, hindi ka pa presidente. Baka hindi ka pa manalo. Grabe siya, oh. Sabi niya, huwag niyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o paikitungo na ganyan ay hindi makatao ang alin. Kasi daw, nagkukwento siya tungkol sa kanyang helper na pinili daw umuwi ng Pilipinas dahil hindi raw siya pinapakain ng kanyang employer. Huwag daw ipagpalit ang inyong pagkatao, etc. Okay. Tapos, bumalik na lang kayo sa Pilipinas. Pag-usapan na lang natin sa OVP kung saan ba kami makatulong. Oo, sabi niya. Ano na naman BS to, Sara Duterte? Ano na naman BS to? Nag-offer ka, natutulungan mo yung mga distressed Filipinos, distressed OFWs. Sinabi mo na mag-uwian na lang silang lahat sa Pilipinas. Wait lang, bibigyan mo ba sila ng trabaho? Paano? Wala kang ang pondo eh. Swerte ka nga, binigyan ka pa ng almost 1 billion na budget. Matapos ng kalokohan pagnanakaw mo at hanggang ngayon hindi pa matuloy-tuloy yung impeachment.
Nakakatawa 'to si Sara Duterte. Sabi niya tutulong daw siya, pinapauwi niya yung mga OFWs, et cetera, et cetera. Alam niyo mga OFWs, wag ho kayong maniniwala kay Sara Duterte. Kasi nung panahon na merong mga naaresto na Pilipino sa Qatar na 17, take note ha, naaresto itong mga Pilipino na to sa Qatar dahil nag-rally sila para kay Rodrigo Duterte. Mm. Nung nag-rally sila para kay Rodrigo Duterte, ano nangyari? Inaresto sila. Oh, March 29 pa to, 2025. Natulungan ba sila ni Sara Duterte? Isa lang ang sagot diyan. Isa lang ho ang sagot diyan, mga kababayan. Wala siyang naibigay na tulong dito sa mga Pilipino na to. Ulitin ko. Diyan sa 17 na yan na nakulong sa Qatar, wala ho siyang naibigay na tulong. In fact, mga kababayan, ang tumulong pa ay ang ating OWA. Tsaka DMW. We are very, very thankful to the Qatari authorities, to the Qatari government for allowing the provisional release of the 17 as the investigations proceed. Sabi niya. As directed by who? As directed by who? As directed by who? The President. Oo, hindi naman sinabi the Vice President eh. As directed by the President, legal assistance and welfare assistance will be continually provided to the 17 Filipinos. Tigas ng mukha mo, Sara. Inaya mo yung mga Pilipino na mag-uwian galing Kuwait. Hindi mo naman kayang buhayin yung mga yan. Pero mga kababayan, hindi pa po dyan natatapos ang kahihiyan na tinamasa na na-experience ni Sara Duterte. Oo. Hindi pa po dyan natatapos ang kahihiyan. Dahil meron ho kasing isang video na kumalat, eto ho, na nagpapakita ng tunay na sitwasyon doon sa Kuwait. Oo. Ang sabi dito sa, hindi ko nalalagyan ng audio ha. Ang sabi, mas marami pa yung bodyguard niya kesa sa dumalo. Oo. Okay, panoorin natin to. Ayan, no? Oh. Wala namang nalapit, pero grabe yung guard. Grabe yung security. Wala naman nalapit. Nasaan ang crowd? Nasaan ang crowd, guys? Ano nangyari? Ba't nawala ang crowd? Di ba? Bakit ganun? Alam niyo, mga kababayan, ako, ang perspective ko dito, mga kababayan, it seems these are two different videos. Ito yung pagpasok niya. Ito yung pagpasok ni Sara, tapos ito naman yung pag-exit. Oo. So, yung sa ABS-CBN, yung pagpasok, tapos itong video na to ay yung pag-exit sa sa kanyang session hall. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan natin itong video na ito ng ABS-CBN, tingnan nyo. Ang daming putol, di ba? Ang dami yung putol. Ayan, oh. Di ba? Teka, puputulin yan. Ayan. Puputulin yan. Ayun, oh, pinutol. Pinutol, in-splice. Oo. Ang daming putol eh. Alam nyo, mga kababayan, may hula ako kung bakit maraming putol. May hula ako kung bakit maraming putol. Ang hula ko, mga kababayan, yung mga putol na yan, makikita nyo yung mga nasa likod. Ano, yung mga parte na yan sa likod na walang tao. Etong video na to, mga kababayan, mukha lang tong marami kasi close up. Nasa loob kasi yung kumukuha. Ayan, nandyan lang kasi sila. Pero kung tutuusin, mga kababayan, konti lang ho yung participants dito. Ganun din dito eh, tignan nyo. Asan na yung isa? Yung medyo eto. Oh. Ayan. Nakikita nyo yung likod? Ilang tao? Teka, tanggal natin audio. Ingay eh. Oh. Yan, di ba? Lahat ng daanan ni Sara, halos walang tao. Yan, sa likod, dahil pang space.
Diba? Ang dami pang space, oh. Ayun, oh. Doon sa likod. Yan. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Ayan, oh. O, dito, kitang-kita. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan, oh. Dami pang space. Hindi ho siya packed. Hindi ho siksik ang mga tao dito. Mukha lang ho siyang siksik kasi nagkumpulan silang lahat sa gitna. Eh kahit 100 tao lang to, basta nagkumpulan kayo sa gitna, mukha kayong marami. Oo. So mukhang nilalangaw. Ayun, oh, kitang-kita doon sa huli, pinuto lang. Isa pa. Play mo ulit. Ayan, oh. 'Di ba? Ayun, oh, gumagalaw. Ayun, doon sa likod, oh. Oh, wala nang halos tao. Tapos gumagalaw siya. Sumusunod kung nasaan si Sarah para siguro magmukhang marami. Ayan, oh, lang tao doon, oh, sa likod. Kaya mga kababayan, itong video na ito na nag-viral nga. Most probably, yung mga nagsiksikan doon na sumalubong sa kanya, naipon na dito sa harap. Kaya, nung palabas na si Sara Duterte, wala na. Oh, wala nang tao. Kasi nandun na sila sa harap eh. Oo, hindi na siya pinapansin. Wala na, di ba? Wala na yung sumisiksik. Nasa na silang lahat? Nag-uwian agad? Oo. Hindi na interesado? Ganon. Uwian agad tayo? Oo. Wala nang tao sa labas, oh. Uwian agad eh. Uwian agad. So, ibig sabihin, mga kababayan, meron ho talagang posibilidad na nilangaw si Sara Duterte sa Kuwait. Nandyan ho talaga yung posibilidad. Imagine, tinan nyo ang dami nung Hawi. Nung Hawi boys and girls. Maka-Hawi boys and girls, akala mo ang dami kong lumalapit eh. Nung papasok siguro, oo. Pero ngayon, wala na. O, diba? Nakakatawa itong mga to. Maka-Hawi. Kala mo, ang daming tao eh. Oh. Pero mga kababayan, eto. Bakit? Bakit kaya unti-unting nawawala ang suporta kay Sara Duterte? Ako, mga kababayan, naniniwala ho ako na isa ho sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang suporta kay Sara Duterte ay dahil sa impeachment. At yung hindi pagkakatuloy nito. Yun. Nakasira ho kay Sara Duterte, sa akin hong palagay, nakasira ho kay Sara Duterte yung politika na umikot sa impeachment. Pati yung mga neutral, yung mga independent mag-isip, or yung mga DDS na medyo smart, na hindi lulong na lulong sa mga Duterte, nagising. Namulat sa katotohanan. Bakit? Ikaw ba naman, mga kababayan, tingnan nyo. 9 out of 10 Filipinos gusto magkaroon ng impeachment trial. Di ba? 9 out of 10 Filipinos gusto magkaroon ng impeachment trial. Tapos anong ginawa ng Senado? Dinribol hanggang sa mamatay na lang yung impeachment. Natural, it will have the effect na, uy, wait lang, anong tinatago? Bakit pinoprotektahan ng sobra-sobra si Sara Duterte? Bakit ganun? Yun ang ngayon ang nangyayari. Kaya nga bumagsak siya sa survey. Tumaas ang trust at performance ratings ni PBBM. Pero si Sara Duterte, spaghetting pababa ng pababa. Spaghetting pababa ng pababa. Diba, hindi ko mapaguhin yung survey. Hindi ko mapaguhin yung lyrics kasi alam ko naman na iba yung resulta ng survey. Spaghetting pababa eh. Ayan, oh. Tugon ng masa sa Okta to. Okay? Tugon ng masang sabi, the survey showed that Duterte's trust rating fell from 58% to 54%, while her performance rating dipped by 6 points from 56% to 50%. Ayan. Delikado si Sara Duterte. Mukhang hindi mag-survive ang political clout ni Sara Duterte hanggang 2020. Kaya
kaya kailangan gawin ngayon ng mga DDS, mga kababayan, pagmukain siyang sikat. Oo. Pagmukain na si Sara Duterte ay wanted. Oo. Gustong-gusto pa rin siya ng mga Pilipino kahit wala siyang ginagawa. But you know, mga kababayan, the Filipinos know better. Matalino mga Pilipino, mga kababayan. Hindi ho basta-basta mauuto mga Pilipino. Hindi ho basta-basta mauuto mga Pilipino. The Filipinos know better. At kaya nga nilangaw si Sara Duterte sa Kuwait eh. Kaya siya nilangaw sa Kuwait. Sino ba naman ang tao, sino ba namang normal na Pilipino ang mag-iisip na okay lang pagtakpan ng korupsyon? Na okay lang bantaan ang presidente, ang House Speaker at ang First Lady? Na okay lang kumuha ng isang assassin para ipapatay ang presidente? Sino ba naman kasi? Wala akong Pilipinong normal ang mag-iisip na okay lang yun. Wala akong Pilipinong normal ang mag-iisip na okay lang, ninakawan kami ng 612 million pesos. Okay lang na may notice of disallowance siya na 73 million pesos. Okay lang na may notice of disallowance si Sara Duterte na 12 billion pesos sa DepEd. Wala akong normal na Pilipino matutuwa sa ganong klaseng sistema. At sana ho, mga kababayan, alam naman natin na meron na nakahain na motion for reconsideration sa Korte Suprema. And it seems, mga kababayan, yung mga nakakaalam doon sa isinumite na motion for reconsideration, sinasabi nila, maski mga abogado na hindi, maski hindi supportive of the Marcos administration, yung mga abogado na objective lamang mag-isip, kahit na may ibang political na paniniwala, pero dahil sa pagmamahal sa rule of law, sinasabi nila na malakas ang depensa ng Kamara de Representantes. At most probably daw, according to them, mababaliktad ang desisyon ng Korte Suprema because of the mistake or factual errors na ginawa ng Korte Suprema. Let's hope na ganun nga ang mangyayari. Alam nyo kasi, mga kababayan, we don't deserve a vice president like Sara Duterte. We don't even deserve a president like her. We don't, mga kababayan. We don't. Kailangan burahin na ho ang mga Duterte sa political landscape ng Pilipinas. Minsan lang nakatikim ng kapangyarihan, ayaw nang bumitaw. Gusto nang bawiin, gusto nang nakawin muli sa isang democratically elected president. Oo. Hindi ho maganda yun. Hindi ho maganda yun. At nakikita na ho unti-unti ng sambayan ng Pilipino yung pagkakamali sa pagboto kay Sara Duterte. At sana ho patuloy pang mamulat hanggang sa 2028 ang mga Pilipino dito sa issue at sa kawalan ng kredibilidad, integridad at kapasidad nito ni Sara Duterte na maging vice-presidente at maging future president ng Pilipinas. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata. This is a developing story. But definitely, nilangaw sa Kuwait. So, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. Bye, everyone. See you next time. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?